Naku pa, mga kaulam, kakain na naman, inggit na naman ang ating mga basher dahil ako'y nakakamay na naman. At lalo na't ang pang-ulam ko'y ginataang tilapia na maraming petchay. Ano gang uunahin natin, ulo o pabuntot? Ano ga ang inyong paboritong parte ng isda? Ako'y agad iinuuna ko'y ulo dahil mga kaulam, alam nga ninyo, lahat ng ulo'y masarap. Kaway-kaway sa ating mga basher, magkakamay ako, charot. Ayan, peace-peace muna tayo ngayon, love-love muna tayong lahat. Wala na munang, tama na ang ang bashing na iyan. Maging masaya na lang tayo sa lahat ng mga bagay-bagay sa mundo. Diyos ko, puro ang ating mga basher ay matatanda na. Kayo ay magsipagbait na ha. At kakaunti na siya, nako, ay mahirap ng, wag na kayong parating galit. Kung ano na lamang inyong nakikita, pag aayaw ninyo, lipat ng channel. Pag gusto ninyo, ay di manood, ay gain lang ang kasimple ang buhay. Bakit baga ninyo ginagawang mahirap ang buhay para sa inyo araw-araw? Gawin ninyong masaya. Huwag kayong masyadong parati ng irritable. Huwag gayon. Diyos ko, pagbukas ng cellphone, pagbukas ng Facebook, at ayaw ninyo kay kaulam, lipat agad ng channel. Kadamiin ang mapapanood. Bakit ga mga kaulam, maiba ko sa pulong? Sa atin, ang tilapia ay may ibang lasa, tsaka ang bangus. Minsan bagay parang lasang lupa. Sa lilimit ko namang makabili pag ako'y nauwi sa atin ng gayong lasa. Pero alam ninyo, pinagtsatsagaan na, anong gagawin natin? Nabili na natin, nabayaran na, naluto na. Ay di habang nakain ay ini-imagine ko na lamang na masarap ang lasa. Pag tilapia, ako naman agad ay sigata. O kaya ang inay na may hindi. Ang inay minsan inapreno yun sa gata. Gusto ng inay parati na sa isda ay sinaing sa kalamyas na tuyo. Yun ay, ang inay ikuan hindi mahilig yun sa sinigang. Hindi rin yun mahilig sa mga prito-prito. Gusto agad noon ay linis ang isda at kukuha ng kalamyas na tuyo sa tindahan at isasaing. Paborito ng inay iyo. Tapos iyon maggugulay agad ng sakot-sakot. Ang tawag sa amin sakot-sakot o kaya bulang lang. Kaya sakot-sakot, yung bagang iba-ibang klase, yung maraming klaseng pinaghalo-halo. Ako'y bata pa lang mga kaulam. Ako'y exposed na talaga sa isda. Yung naman kami nakatira doon sa talbukan ng alo ng dagat. Doon na yung parang pagka umalo ng kaunti, dinig na agad namin sa aming bahay at parang tatatlo naman yatang hakbang mga kaulam at dagat na kami. Siyempre ano gang inyong aasahan, araw-araw isda, maras sa dami ng mga bangka sa amin at ang aking mga pinsan lahat ay mangingisda. Tapos kami ang biyahero, kami ang namimili, kami ang nagtitinda sa palengke. Siyempre araw-araw mga kaulam hahanap kapag ng ibang pangulam ay di isda na din. Minsan-minsan naman nakakabili din sa bayan ng karne pag naubos ang aming isda, bibiling karne o kaya mangunguha ng manok ng nanay Lulit doon sa kahanggan, palihim. Sa gabi susungkitin, susuluhin ng flashlight at nang hindi maingay ang manok. Kinabukasan ang nanay Lulit maghahanap kung nasaan ang kanyang manok. Bay ko naman sasabihin kami ang kumuha. Bay naman ako tutuga na kami ang nagkatay. Siyempre hindi na. Minsan ilihim-lihim na din pagkagayon. Pag napadaan ang nanay Lulit, di aalokin ng kahit na kaunting sabaw at na may bagang kaunting buto-buto. Masaya nang matanda, hindi naman niya alam na kanyang manok pala ang kanyang kinakain. Charot. Ang nanay Lulit na sinasabi ko sa inyo mga kaulam ay kapatid ng aking lola. Nakababatang kapatid ng lola ko, kaya yun ay tiyahin ng inay. Yun ay medyo maligalig, pero yun kahit na yun ay medyo maligalig, mahal-mahal noon ang inay at saka ang tatay. Tanda-tanda ko talaga nung mga bata pa kami, yun ay parating nasa amin. Kahit na yun talaga namang may kaligaligan din taglay, ay syempre matanda na. Pero yun, love na love noon ng inay, at saka love din yun ng inay. Kaya naman ngayon, ang mga anak niya ay kasundong-kasundo ng inay. Talaga namang bago naman kami makahiram ng sungkahan. Alam ka ninyo yung sungka, yung larong sungka mga kaulam. Pag tagbagyuhan at pag tag-ulan o kaya pag gusto ng tatay na kami pipirmi ng bahay at hindi kami lalaya sa tanghali, sobrang man niyang init, ay kami mga kaulam, ayaw ng tatay kami na nagala sa tanghali dahil sa sobrang init, nagkakaroon kami ng kuto. Ay di ang tatay ayaw ng gayon, ay di ang gagawin ng tatay ihihiram ng sungkahan sa nanay Lulit. Sasabihin sa akin, ikaw nga pumunta sa nanay Lulit, humiram ka ng sungkahan. Bago naman makahiram, Diyos ko po Rude, ang litaniya, anong haba. May ito'y magpapahiram din la, ay anong pagkakadami ng sasabihin. Pero talaga naman mga kaulam, sa totoong buhay, kami lang talaga ang pinapahiram ng matandang yun ng sungkahan, noong tandang-tanda ko. Ang ibang kahanggan, ako po,
ano talagang banil na ang ugat sa lieg, hindi talaga makakahiram. Pero talagang ang nanay Lulit ay maligalig talaga sa iba. Pero pagdating sa amin, sa pamilya namin, ay talaga namang yun, kahit anong aming hiramin. Kahit yun na may talagang pag napunta din sa amin, ang pinakapaborito noong kausap ay ang tatay. At sila talaga ang magkasundo. Kung tanda ko pa ang tatay, ito sasabihin, di say kayo humiram ng kalaykay sa iyong nanay Lulit at tayo magkakalaykay ng likod ng koral ng baboy ko po bago naman makahiram. Unang-una, hahabulin muna ako ng kanilang aso. Pangalawa, bago ka naman makahiram. Sasabihin sa umpisa, wala ang kalaykay, nasa pahiraman. Ito ko naman kitang-kita ko, nakatindig doon sa may sulok ng bahay. Bago ka naman makahiram, por Diyos de la vida, anong pagkatagal? Kupo, pag ito'y napanood ng mga anak na nanay Lulit, baka ay magalit sa akin ka na may ang nanay Lulit, akin ang ikinuwinto. Ay paan, hinay, paborito ko din lola, kahit na yun maligalig. At yun naman talagang sa ibala ang maligalig. Sa amin na may ayos na ayos din. Tuwa talaga ako pag tagdulong. Alam ka niyo yung dulong, yung maliliit na parang yung sobrang liliit talaga. Pag sobrang dami ng dulong, magaling magluto ng pinais ang nanay Lulit. Agad isa umagay pupunta sa amin, magdadala ng pinais. Agad kami bibigyan ng kanyang nilutong pinais. Diyos ko po, Rode, ang bahay ng nanay Lulit, mga kaulam, dadalawang hakbang dagat na. Sobrang lapit talaga. Kung kami ay malapit sa dagat, mas lalo silang nauuna doon sila sa may dahil nga ang kanyang mga anak ay mga mangingisda. Opo, talaga namang dadaanan mo ang bahay ng nanay Lulit pag pupunta ka ng dagat. Bago ka naman makarating sa dagat, hahabulin ka muna ng 10 aso. Anong pagkadami ng aso ng mga ayon? Tapos ang susunod na bahay, isa mga kaloreng, asawa ng kasano. Ang mga ayon, ang mga kasano, yun ang talagang isa sa kinukuhanan namin ng isda. Ang kanila naman paraan ng pangunguha ng isda ay yung pinapana. Sobra din namang dami ng aso ng bahay ng mga ayon. Big ang mga ayon, talaga nang nagpadami ng aso. Ang inay, tuwing dat sa hapon, disay, pumunta ka nga sa iyong mga kasano at dalhin mo aring pabiling gamit sa motor ng bangka. Kupo naman, bago naman ako makarating doon, hahabulin muna ako ng aso ng nanay Lulit, hahabulin muna ako ng aso ng mga kasano bago naman ako makarating doon. Kalapit ng bahay sa amin, pero bago naman ako makarating, nakakailang upo ako doon sa buhanginan. Talaga namang, ang aso pag ikiuupo, takot natakbong palayo. Mahigpit talaga yung mga buhay namin on. Ay makikita ako ng aking ninong Kune. Ang ninong ay kapatid ng kasano. Ko po na ikwento ko na lahat ng buhay. Mahal na mahal ko ang aking ninong Kune. Sasabihin ng ninong, shit kita'y ihahatid. Ano gayang dala-dala mo? Ikaw talaga'y paboritong suguin. Ikaw na may sobrang paborito din ng mga aso. Kung nabubuhay pa ang ninong, mahal na mahal ko talaga ang ninong ko na yun. Promise. Napakabait na tao. Kung nabubuhay pa ang ninong, siguro tuwan-tuwa iyon pagka yung ako'y uuwing ganito. Ko po, ay siya, tama na ang kwento mga kaulam at ako'y magtatrabaho na. Ako narinig sa school aid, dyan na kayo.